Simbahan siya, ano man. Simple man ang ginhatag na instruction sa aton. Look at you as priests. Intagaan kita sa pribilehiyo na makapalapit sa tulo sa grasya. Ano na nga importante itong operation natin ay gawin ng hapon. Timing din na about to launch na ta. Ay siling nga ako dito. So, importante na i-explain ang importance ng first Roman 9. Na kung ato rin siya ma-exercise ang PBB, naintindihan natin ang standard operating procedure sa Ginoo. Kapag ato rin siya na-commence, ano man nga sa lang ginoo natin, we have that certain pagtuo na ang ginhambal sa Ginoo sa aton paghinuon niya. So, kung ano man ang isipon sa iban, ihatag na sa ila. Pero kita na nakaisindi na, ginahatag sa aton always ang opportunity na i-exercise ba natin or hindi. So, every time we handle or we hold the Lord's Supper, gina-remind kita na may-arat isang i-consider pamatungan sa tulong sa Ginoo. So, karon na hapon, ato din siya i-reassess through kay as Christians, hindi kita gusto sa Ginoo na nagahulag kita na nataptapan nato ng mga mata. So I'll be sharing verses after verses. Punta mo sa aton kasi hindi mga pagpamalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ka mga cross-references. Ang aton nga pag-studyhan sa sining hapon. And then, siguro next month, aton ini siya nga i-revisit. Ibangan pa natin ang mga profound na mga scriptures, mga texts na aton nga idungag sa aton nga portfolio para na somehow mas malibong pagid ang aton nga pagbarog sa pulong sang Ginoo. But to start, before natin iwaton ang habang gina-prepare po ni Sister Michelle ang aton mga elements, magatutok kita sa aton mga ulap ngayon natin ang pagpamuna sa balaan ng Espiritu sa paghatag sa aton sa silang mga dinalan. Kag mahimo ini siya nga kahikon sa Ginoo sa aton nga hunang-una, mahimo ini siya nga sulido nga pagtulunan sa aton man nga tagsa-tagsa ka konsensya kag sa aton subconscious mind. Mag-pray tanay. Salamat ginamay sa higayon nga ginhatag sa amon nga ang miliwan sa oportunidad nga magapadayon sa pagkaon sa puno sang Ginoo. And before namon i-partake ang ining Lord's Supper, naghambalin siya sa mga talata kamatuoran nga amon investigate sa among karong hapon. Kagabay pa ang galaan nga Espiritu, magatandog mismo sa among tagsa-tagsa kaugalingon, daus-dos, Ginoo sa among tagsa-tagsa ka emosyon. At sa panahon gina-partake namon, nagining kadaugan, naging halad mo sa amon, pinagi sa imong plano, gin-execute ni Ginoo Jesus. Maintindihan namon kung ano ang victory na gin-accomplish ni Jesus Christ sometime in 30 AD. Resonating na siya ng factor sa among mga time today na nga kinanglan namon isaulog ang tactical victory nga lay down na sa amon pinaagi sa pag-partake sa Lord's Supper. So it's my prayer, Father, that the Holy Spirit will continue to convince us, to convict us, to give us teachings. Tungod guys, sa pamaagi sa inyong mga pagtulunan, we'll be seeing scriptures after scriptures. Kakabay pa ang end sa mga nagapamati, malista nila ang inyong mga verses para matandog nila, ma-revisit nila. Hindi lang kayo ma-revisit, kung hindi, as much as possible kung ma-memorize, mas namit pa din. So, salamat din sa mga dinala nga akong pagkatanawang sining hapon. Kagamin siya ang gamiton sa balaan na Espiritu, padayon sa paghatag, pagpadasig sa kada isa. Kaya nagkapatigid kami na ang pulong sang Ginoo, buhi ini kagamhanan. Ilabi pa ini siya nga mahain sa sundang na duwang sulat. Nagapanalupsok ini siya sa amon na kalagag Espiritu kag nagausisa sa amon nga huna-huna kag Espirituhan na kasing-kasing gani ang silingin ni Pablo kay Timoteo before siya putlan sang ulo final stress ang iyang kamuhig siling nga dito nga ang tanan nga kasulatan gilamdagan sa balaan nga Espiritu may katapos sa pagpanudlo, pagbadlong, pagtulit, pagmatuto sa pagkamatarog, agud nga ang anak sa Ginoo mahimo nga masinangkapan sa paghimo sa tanan nga maayong mabuhat. Therefore, ang silingigit kay Timothy, tuon ka. Tuon, isip magbubuhat sa Ginoo. Isip, isa ka magbubuhat sa Ginoo nga dili angay mahadlok. Kung dili, mag-dissect sa pulong sang Dios
susama sa isa ka estudyante nga wala sang kahadlok. So salamat kay liwat sa higayon nga ginhatag mo sa amon, may ara pa kami sang kagawasan nga magapadayon sa pagkusisa, pag mag-investigate sa pulong sang Ginoo. Balik na muna sa imo ang tanan, pagpasalamat, pagpasinungog sa matami sa pangalan ng Ginoong Jesus. Amen. Tapuso nato ang inyong mga cross-references sa pag-partake natin sa Lord's Supper. But before natin i-partake ang Lord's Supper, tanawang taanay ang mga cross-references sa pulong sang Ginoo, and then it's my prayer na ready ka mo sa inyong mga notebooks or pwedeng hapon sa inyo ng mga cellphones. Isulat nyo lang ang mga verses para na ma-revisit nyo siya sa panahon na gusto nyo punan liwat, ma-master nyo tungkol kay ang constant drills na paghihimuon natin. So, parang isa sa basketball na constant ang drills hasta nga ma-perfect ang execution sa kung ano man ang ginlay down na pamaagi sa Espirituhanong nadasdas. So, allow me to launch sa sininga study sa Genesis chapter 3 verse 15. Genesis chapter 3 verse 15. So, pagkatapos ng inyong storya, ang background sa inyong storya, pagkatapos nga nasipyat na si Adam kag si Eve. So, ang background sa story was after Adam and Eve disobeyed God, may aras ang ginhatag na statement nga naguliyang ang kalag ni Satan pagkatapos ang gihatag ang ining promise. Panic siya. Kasi panic mode siya. Ano to? Kaya may ginhatag ang promise ang Ginoo sa kay Adam, kay Eve. So in Genesis chapter 3 verse 15, amo ni siya. Magbabasa ako sa ESV. I, God, this is actually the pre-incarnate form of Jesus Christ. Silin ni Jesus, I will put enmity between you and the woman. So this is between Satan and the woman. And between your offspring and her offspring. Ang ining offspring na ginambal diri, this is actually the seed of Jesus Christ na magagwa sa babayi. Kag of course, ang offspring na kalaban ni Jesus Christ is ang mga anak man ni Satan. And he shall bruise your head. Meaning, tataon niya ang imong ulo. And you shall bruise his heel. So paghatag sa sining nga prophecy, nagpanik si Satan to the extent na ang tanan nga hulag sa panahon nga naglagan na ang human history, kay nalaglag naman to sila, ginpalaya sila dito sa Garden of Eden. Ang tanan nga hulag sang tao gina-ambush ni Satan. To the extent na sa Genesis chapter 6, tanaw natin, sa isa sa mga ambush nga ginhimo ni Satan, inigintawag natin or ginbasa natin sa mga satong panahon. Nabasa na natin siya, pero for the matter of learning, ako ni siya basahang liwat. Mag-start ko sa verse 1. So pagkatapos ng ginhatag kong promise, may aras ang ginhimo ang kaaway isang Diyos. Wala sang iban, kung hindi, insugot niya ang ining mga fallen demons to cohabit with beautiful women. So Genesis chapter 6 from verse 1. When man began to multiply on the face of the land and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of man were attractive, and they took as their wives any they chose. So, pili sila kung sino kung ilang gusto. Then the Lord said, my spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years. Because of that cohabitation with the fallen angels and with those beautiful women, ang muning natabo sa verse 4. Are you there? Genesis chapter 6 verse 4. The Nephilim, these are actually giants, half angel, half man, were on the earth on those days. And also afterward, when the sons of God came into the daughters of man, and they bore children to them, these were the mighty men who were of the old, the men of renown. So, isa ka objective galing nga agin sugo ni Satan ang ini nga mga angels nga magkuhabit sa mga beautiful women para nga ma-distort ang DNA sa magagwa nga Messiah. So ginsugo niya ang ini nga mga angels para nga mag-intermarry sa mga tao para somehow hindi ma-deliver ang account ni Jesus Christ. That's why pagabot sa verse 5 and following verses, ipadala niya actually ang flood. So that the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Ano itong evil? Tanan ang buhaton sa tao na hindi upan ng Diyos. That's evil.
And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Kaya kung padayon ninyo ang context ng chapter 6, dira gihatag sa Ginoo kay Noah ang narrative about the flood. Kang inang flood, ang gamiton niya para i-cleanse out ang mga tao, especially atong half angel, half man. Ang message sa ginhatag ni Noah was actually for 100% ang DNA tao. Pero sad to say, imagine 120 years of preaching. Sulod na sa arka, kay naay moabot nga flood. Pero wala ito nilaging panumbaling. Kaya para sa ila, mas importante ang ilahang ginapanghimo. By the way, during the time, wala account sa ulan ha. Muna nga budlay sa ila nga magpati. Na-realize na nila, naman yung ginambal ni Noah pag sarado sang arka, kag nagbuhos ang ulan. Dito nila na-realize na mali ang atong una-una. And dito nila na-realize na hindi sila Ginoo. So from Genesis chapter 6, you go to Psalms. Pagkatapos ka na humana ang flood, okay? Pagkagaliwan sa human history, may ara sang declare, this is actually a prophecy na ginambal ni David sa Psalm 110. Go to Psalms 110. Verse 1. Anong silbi ni King David? The Lord says to my Lord, meaning David in the spirit, he had declared the Lord who is the Father says to my Lord who is the Lord Jesus Christ. Ang gipanagna sa Genesis chapter 3 verse 15, amo ni ang gin-author sa prophecy sa baba ni King David regarding sa anong himuon ni Jesus Christ sa human history. So ang siling sa kamay sa kay Jesus Christ, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Sino ning mga kontra? Primarily ang mga demons. Siling ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 10, we don't wrestle with flesh and blood. Hindi naton kontra ang mga tao. Pero tungod kay ang tao, tiga sa sang ulo, tugtang yapon sang Ginoo nga execute ang iyang freedom. So in short, ang in Psalms 110 verse 1, ang enemy sa gindeclare rin ni David, primarily ang mga demons or mga fallen angels who happened to go sa rebellion together with Satan. Secondary na lang din ang tao. Okay? Ang Ginoo nanging matay para sa tao, wala siya nanging matay para sa mga angels. Makita natin siya sa mga cross-references later on sa mga verses. So after gihatag ang ining declaration, interestingly, aside kay Tomas, di ba si Tomas? Magpatik. Sila niya hindi ko magpatik, hindi ko magkamtan ng iya kamot. Apil ang iya naguso. Pero i-try natin investigate ang isa sa mga disciples ni Jesus Christ. Before siya ginansang sa cross, nabatian niya probably ang ginhambal ni Ginoong Jesus nga pag-abot ang panahon nga ining anak sa tao, pag-aihawon dito sa Jerusalem. Pagtanawon natin ang iya nga account, you go to Luke chapter 24, mag-start sa verse 13. Sa panahon na natapos na nalansang si Jesus Christ. si Satanas, wala pa sa kabalo sa itong mga punggal niya na nagkuhay-habit sila sa mga India, sa mga tao. Okay. Ang purpose siya lang na mapunggal niya ang pag-deliver sa seed na promise sa Genesis chapter 3 verse 15. Wala na nadaan ni Satanas na una siya, si Jesus. No, Wala pa. wala pa. Nag-mini-mini-mini mo pa siya. Kaya mo pa sa sang sabi niya mapildi ang Diyos ba? Yeah. So ginahimo yung tanan. Alan, para hindi ma-deliver ang seed. Ang eternal condemnation sa iya wala pa sa kabalo na. No, nahulog ka. Ang verdict. Kasi no. Yes. So, Gina-argue na lang ang integridad sa Ginoo. Paano ka mahimong ang hustisya? Di ba siya da loser sa iyang nauna? Wala pa, kaya nag-iisip pa siya. Asa ka naman siya nag-iisip ng pwede siya? Gani, pirada pa siya eh. Grabe ang iyang ang arrogance niya na hindi niya pag-i-accept ang iyang defeat nga nabutang na daan Para na. ang
nakalapat na sa manuskripto, mapakato ka sa letter 5. Pero hasta subok, agi niya pang iyang kaso. It's because sa iyang arrogance, hindi siya gusto mag-accept sang defeat. Relative na siya sa aton ng pagkahiwaton nga Lord's Supper. Are you there? Go back. Luke chapter 24, verse 13. This is the day when Jesus Christ already resurrected. And during this account, sa Luke chapter 24, mag-start ko sa verse 13, may ara sang duwa ka disciple going to the road to Emmaus nga sa kailangang faces. Kay, panahon na lang story. So balik, Luke chapter 24, verse 13. Pildi ang ilang nanawong sila, wala nila naintindihan. That very day, that I'm in verse 13, two of them were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. 14. And they were talking with each other about all these things that had happened. So nag-istorya sila. Grabe no, kung Merkulis. Kay Merkulis man ginansang si Jesus Christ sa cross. Sa panahon na ginansang siya, may langit kay wala ka dito nakita. Mayroon si Tita to, napabilin to, matungagin. So kay-istoryahan na sila sa paano natabo, narrative sa natabo, sa crucified si Jesus Christ dito sa Jerusalem. Now, verse 15. While they were talking and discussing together, Jesus Himself drew near and went with them. Ilan sila, nagalakad sila ng duwa, tapos nagpakita si Jesus Christ kaya nagpalapit sa ila, kag nag-intra sa ilang conversation. Tanaw natin kung ano nag-transpire. Verse 16. But their eyes were kept from recognizing Him. Kaya man, abundan kailan una-una sa natabo sa previous days. Wala gid nila na-recognize si Jesus Christ na itong kaupon, ginagalakat. Sometimes, ang muli sa tao, kung abundance kita sa ating ginaisip, ma-divert ang ating attention nga ang core focus sa mga Kristohanon ang pulong sang Dios. Kabay pa hindi nato sila i-follow. No? So example ni siya nga, kung may ara mo kita sa i-recognize nga example, ihimo nato sila nga example nga hindi ta mapareha sa ila. Verse 17. Si Jesus Christ, naghambal na. Jesus Christ said to them, "What is this conversation that you are holding with each other as you walk?" Anong ginaistoryahan nyo? And they stood still looking sad. Imagine ha, ang keyword sad is, anong sad sa Cebuano? Masinulubon ang ilang huna-huna. Masinulubon ang ilang itsura, looking sad, itsura sang sad. Hulog ang ilang anaong. Hulogin sila tungod kay it is as if hindi na nila makita ang atong nga Savior. It is as if isa ka tao nga wala nakaintindi nga kung may ara siya hindi gugma, kung halimbawa magtutuo to siya, subok kay siya kay iya ginahuna-huna napatay na nagtaliwan na wala sang hingpit nga paglaom nga ina siya banhawon man gyapon. To the extent kasi Jesus Christ before siya ilansang dito sa cross nag-istorya gid siya nga tatlo ka adlaw na pares kay Jonas nga nagstay sa belly sang isda kag after 3 days nagwa again luad siya sang isda. The same also is the man. Ngayon yung ika-istorya subong nga 3 days siya na maglinger sa belly sa earth. Verse 18. Then one of them, named Cleophas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that had happened there in the days?" Ikaw na ba isa sa mga bisita sa Jerusalem na wala nakabati sa balita about sa matabo, sa nagliyad ng mga inadlaw? Mas kabalo ba si Jesus Christ na yan ang kaistorya? Verse 19, and he said to them, ano nga mga butang? What things? And they said to him, concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet. Iya pagitinhambal, a prophet, although yes, Jesus Christ, di kwa naman ang office ng prophet. Mighty indeed, and the word before God and all the people. Verse 20, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death. So, ang primary nga kontra ni Jesus Christ sa sining mga panahon, ang mga pari. So, hindi ko mo matingala kung halimbawa, istoryahan natin ang doktrina, isa sa aton nga mga kainkwentro, mga magtutudlong nga arat sa mga kasimbahanan. So, di natin matingala sila, kung nga against sila sa aton ginahimo nga pagtuon. Doktrina na po, tuon na po. You have to realize and understand. Nga ang una nga mga kontra ni Jesus Christ, mga pari, kaya mong nagpalain sa iya.
Okay? And crucified Him. So sila gito ang nagpalansang kay Jesus Christ. Naging-singitan nila si Pilato nga ilansang siya sa cross. Verse 21, but he had hope that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since these things happened. So Wednesday, ang first day, Thursday, second day, Friday, third day, Saturday. Ang third day, that's actually Saturday. So I believe this is Saturday evening. Okay, sa ila sa Hudyo, mag-start ang ilang ng first day, first hour in the morning, Saturday alas 6 ang gabi. So 6 to 6, amo nang ilang accounting. So, this is the third day since these things happened. Moreover, some women of our company amazed us. Oh, let me backtrack. This is Sunday. No? Resurrection Sunday siya natabo. So moreover, verse 22, moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning. So kung Sunday subong, nag-istoryahan na sila, naghahambal sila kay Jesus Christ na kainas ang aga, ang mga babae nagkadto dito sa tomb. Kag na-amaze din sila na wala na dito si Jesus Christ. Verse 23, and when they did not find His body, they came back saying that they had even seen, nakita nila a vision of angels, who said that He was alive. 24, some of those who were with us went to the tomb and found it that just as the women had said, but Him they did not see. So sila sa mga babae, sa iba ng mga magditutunan, na wala na si Jesus Christ, ang mga nag-ampas man sila dito, kag tinuod yun ang balita na wala na dito si Jesus. Verse 25, sabat ni Jesus Christ. Sabat ni Jesus Christ. And Jesus said to them, O foolish ones. Nga wala ka mo ano ba ang foolish sa Cebuano? Buang-buang. Ang buang-buang. Right? And slow of heart to believe all that the prophets have spoken. 26, was it not necessary that Christ should suffer these things and enter His glory? Hindi ba nasulat nga ang Kristo mag-aantos? And then verse 27, and beginning with Moses and all the prophets, He interpreted to them in all the scriptures the things concerning Himself. Meaning, sa panahon na nag-istorya si Jesus Christ, ginarate karon ni Luke ang pagpahinumdum sa ila. Ginhambal kay Moses, ginhambal sa inyong mga prophets, ginhambal sa mga salmo nga umuling matabo sa Kristo nga ipagahala dito sa cross. Verse 28, so they drew near to the village to which they were going. He acted as if He were going farther. So, upon si Jesus Christ sa ila sa Emmaus, kag nag-act si Jesus Christ na magkadto paunahan. Pagkabot sa 29, siling ni Luke, but they urged Him strongly, saying, stay with us, for it is toward evening, and the day is now far spent. O para sini, gabi na. Pag kanay samon, kay gabi na, di kanay samon matulog. So, ang natabo, verse 29, so Jesus went in to stay with them. And then when He was on the table, verse 30, when He was at the table with them, He took the bread. Kung hindi pagkahiwato natin karong gabi. He took the bread. Anong hambal niya dayon? And blessed and broke it and gave it to them. In short, nagarimay na ginhimo ni Jesus Christ sa ila the night before He was crucified. Starting kay ginhimo ni Jesus Christ. Then verse 31, anong natabo? Saka lang nila na-realize. Kaya nga, anong hambal ni Luke sa pag-narrate ni Luke? And their eyes were opened and they recognized Him and He vanished from their sight. So after gin-break ni Jesus Christ ang bread, dito lang nila na-recognize. Kaya ang narrative, si Jesus Christ nadula sa ilang panang-abot. Siguro nag-istorya sila, mantana nga nag-istorya na. Si Jesus Christ nagalito nga ito ng nag-istorya. But right there and then, after ginhatag ni Jesus Christ ang bread, nadula siya sa ilang panang-abot. Ano ang lesson? Makita natin ang lesson. Inatudlo sa atin ang victory. Verse 32. They said to each other, did not our hearts burn with us while He talked to us on the road, while He opened to us the scriptures? Ano man nga, na-overwhelmed dito sa sitwasyon sa mga nagbigan nga adlaw, wala kita nakapamati sa iya. And they rose the same hour and returned to Jerusalem. Nagdali-dali sila, tindog sila, nagbalik sila, lakad sila 7 miles balik sa Jerusalem. And they found the 11 and those who were with them gathered together, saying,
the Lord has risen indeed. Amo niya nga ito ng pagdaog, amo niya nga itong kadaugan. And has appeared to Simon. Then they told what had happened on the road and how he was known to them in the breaking of the bread. Ano ang point? May arat na common denominator sa ilang na na-experience before kag in our time today. Anong common denominator? The only ritual na gihatag ni Jesus Christ para sa aton, na kinahanglan naton ibalik-balik. Kung may ritual man na dinbilin si Jesus Christ, wala sang ibang kundi ang inang Lord's Supper. Pagpahinumdog na mo ng ating kadaugan. Verse 36, as they were talking about these things, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace to you." But they are startled and frightened and thought they saw a spirit. And he said to them, "Why are you so troubled?" Meaning, why are you so fearful? And why do doubts arise in your hearts? See my hands, my feet, as it is myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see that I have. In the resurrected body ni Jesus Christ, iya ipakita sa ila. Ipatandog ni Jesus Christ ang iyang alawas. And when he had said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved, grabe no? Di ka sila magpati ba? Amazing guys sila. They still disbelieved for joy and were marveling, and he said to them, "Have you anything here to eat?" Ano ang point? Sa atong glorified body ante Bibi, magkaon tagapon. Yan. Kung binayapon siya. Pero hindi na tamad somehow mag-cooks. Kasi hindi naman corruptible body. Eat all you can. Because again, the Lord Jesus Christ showed it to us that in His resurrected body, langay siya sa pagkaon. Hindi kayo nagutom siya. Anong point? Para ipakita sa atin nga in our resurrected body, na ang patay, pribilehiyo na magkaon. Alright? Isa lang or... Depende. Basta importante yung mahambal sa atin, nga si Ginoong Jesus in His resurrected body, nagkaon siya. Parts ng celebration. Parts ng celebration. Kasi apila dito kumbira. Alright? They give him a piece of broiled fish, sa 42, 43, and he took it and ate before them to show that in our glorified body also, we are going to enjoy the sumptuous food and even the drinks. Alright? 44, then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses, the prophets, the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, "Thus it is written that Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance for forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." Kaya nga man, sila ang first hand na nakakita. Okay? Ang account sa resurrection, sila mismo ang nakakita. "And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high." 50, and he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. 52, and they worshiped him. Please take note this verse. Damo sa mga tao nga ipagpati na si Jesus Christ God. I-quote lang yung verse. Verse 52. And they, the disciples, worship Him. Now tell me, kung dili Diyos si Jesus Christ, dapat naghambal siya, hindi nyo ko pag-i-worship. Nga i-partake natin ang Lord's Supper because we worship Him. That's the idea. So meaning, itong banqueting ang Bakit? ang ginimok nila, mapadayon dito sa niya nga. I believe so. I believe so. Kumbira gini pastor. Kumbira gini siya. So again, verse 52, they worshiped Him. I-quote lang siya ng verse, okay, i-register sa inyong mind. Na kung may aras ang tao may magpati nga si Jesus Christ, the same thing, God, quote this verse. And then hambalon niyo siya, maligali ko mga disciples nga nag-worship kay Jesus Christ sa panahon na nagasaka sa mga langit. Kag pabayi siya nga mag-usisat sa iya na una-una. Basta kita, we firmly believe that we serve a risen Savior. That's why we partake the Lord's Supper. Final verse. Sa kaning Luke chapter 24, verse 53. And we're continually in the temple blessing God. Meaning, kay nag-worship sila, ina-bless nila ang Ginoo. Ano ba itong... Luke chapter 24 starts sa verse 13. Actually, Luke, last chapter na siya. So the last chapter of Luke.
Alright? So, I hope na balikan nyo na siya ng mga texts later sa inyong privacy with the Lord sa pagtuon sina. And then from here, you go to Hebrews chapter 10, another cross-reference. Hebrews chapter 10, verse 12 and 13. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sin, He sat down at the right hand of God. Una ni siya ang ginhatag na panagna dito, prophecy ni David sa Psalm chapter 110, verse 1. Verse 13, waiting from that time until His enemies should be made a footstool for His feet. Sino ang unang kontra? Satan together with his demons. I-demons ka. That's why pag partake natin sa Lord's Supper, kita sa mga demons, partake natin para i-declare natin ang kadaugan. Dali. Come quick. Heralds. Lipat ko sa isa. Si Prince. Prince. Dali. So pag partake, ginadeclare natin ang kadaugan. So waiting from that time until His enemies should be made a footstool for His feet. So you just mark that verse, i-highlight sa inyong mga Bible. Pagpatuman na siya, every time we partake the Lord's Supper, ginadeclare natin ang kadaugan. So from Hebrews chapter 10, jump sa Hebrews chapter 2. Mag-start ko sa verse 5. Okay, and following verses. For it was not to angels that God subjected the world to come. Meaning, wala yung subject sa mga angels. Okay? Hindi account sa mga angels ang pagkari ni Ginoong Jesus para i-rescue. Eh natapos na nila na story, itagaan na sila sang chance nito. Millions of years inatag sa ila. Pero, for that million of years inatag sa ila, naghimo-ihapon sila, isip mga rebelde. Pero I believe, may pipila sa ila nga nagbalik sa Ginoo. Pero may aragid sang 1/3 of the angels followed Satan. So ang ginapahimutang sini sang writings ni Paul sa Hebrews chapter 2, ang subject sang iya nga reconciliatory works, sang iya nga redemption works, sang iya nga pagtubo sa iya nga gin-create, hindi ang mga angels kundi ang mga tao. Okay? Verse 5. Verse 6. It has been testified somewhere. What is man that you are mindful of him? Or the son of man that you care for him? Verse 7. You made him for a little while lower than the angels. Ang account ni siya ni Adam. You have crowned him with glory and honor. Verse 8. Putting everything in subjection under his feet. Kaya itong mga created beings dito sa Garden of Eden, ang first na account na in charge sa Ginoo kay Adam. Amo ning verse 8. Okay? He left nothing outside His control. Kaya gitagaan din sa authority si Adam nga magadumala sang tanan ng mga created beings halin sa mga plants kag sa mga animals. At present, we do not yet see everything in subjection to Him. Kulat lang. Kaya gitaogan ni Kristo. Kaya pag-abot sa verse 9, ang siling ni Paul, but we see Him for a little while was made lower than the angels. Resonating dito sa verse 5. So si Jesus Christ, nagkari siya isip tao, wala siya nagkari isip angel. And then sila niya, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God, He might taste death for everyone. Kung padayon na natin ang narrative, may arasang daugon. Anong daugon? Padayon na natin. Verse 10. For it was fitting that He, for whom and by whom all things exist, meaning ang tanan na makita naton si Ginoong Jesus ang naghimo sina, hindi ang Father, hindi ang Holy Spirit, but that's the account of Jesus Christ, should make the founder of their salvation perfect through suffering. So ang pundasyon sa aton nga i-partake nga bread kag cup, wala sang iban kundi si Ginoong Jesus. Kag nag-suffer gid siya para sa aton nga tanan. Verse 11, for He who sanctifies and those who are sanctified all have one source. That is why He is not ashamed to call them brothers. So every time we partake the Lord's Supper, nag-remind na siya nga abyan na ni Ginoong Jesus. Hindi natin pagtamayon ang ginahatag niya sa aton nga pribilehiyo. Hindi natin pag-usik-usikan ang pribilehiyo nga ginpadayag niya sa aton. Verse 13, and again, I will put my trust in Him. Di tang magsalig sa sekta, sa organization, sa kay pastor? No. Ang ato na pagsalig kay Ginoong Jesus.
That's why we always have the compassion, have the eagerness, have the intensity in partaking the Lord's Supper. Kaya naintindihan natin nga siya sa iyata nagasalig sa adang natanan. Behold, I and the children God has given me. Verse 14, ang maling daogan niya. Since therefore, the children share in flesh and blood, Jesus Christ Himself likewise partook of the same things, that through death, in His death on the cross, He might destroy the one who has the power over death. Sino may aras ang gahong sa kamatayon? Sinong iyang aperdihon? Si Satan. Yan. The devil. Ang manihang ba niya? So he might destroy the one who has the power over death. That is the devil. Amo na ang ginapanghadlok kita ni Satan. Alam mo, matay na dito ka. Matay na dito ka. Ala, gira na dito. Gira na kundi na gira ginaistoryahan. Pero you have to realize, naging taong na ni Kristo ang kamatayon. Kung si, nabasa ko sa post ni Amerba, ano pag itikahadlok ni mo mga magkatabo, Yan. para gini sa simple ka na. Dapat nga excited kita sa pagtanaw sa inyo mga events. Salamat sa Ginoo, gitaon niya na. Verse 15, and deliver all those who fear of death were subject to lifelong slavery. Yung hindi panghadlok ni Satan ba? Kamatayon, physical death. Physical death. Alam, matay na yun ka. But Jesus Christ, ipakita niya na nagdaog siya sa kamatayon, kaya nabanaw siya. Unless of course, wala siya nabanaw ang pinili. Kung wala siya nabanaw, mahadlok kita sa atong nabarukan. Hopeless na. Hopeless kita. Alright, but Christ resurrected from the grave, and that gives us hope or absolute assurance in glory. 16. For surely it is not the angels that He helps. So hindi ang mga angel din ang iyaging buligan. Sino yung buligan? Kita. That every time we partake the bread and the cup, we remember the Lord's rescue mission. Ang gi-rescue, ikaw ug ako. Alright? Therefore, verse 17. By the way, but He helps the offspring of Abraham. Na-miss ko yung sentence. Verse 17. Therefore, He had to be made like His brothers in every respect, so that He might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiation for the sins of the people. Verse 18. For because He Himself has suffered when tempted, yet He is able to help those who are being tempted. So kung binatintal kita, ang kanami kay si Ginoong Jesus nga mo ang pulong nagahatag sa aton sang provision. That's why you go to 1 Corinthians. I-relate nato ni siya sa 1 Corinthians ang ining temptations. Na-test gali si Jesus Christ ni Satan. Alright? Pero naghatag siya sa paunadahan nga solusyon in 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Anong siling niya? No temptation has overtaken you that is not common to man. But God is faithful. Though we may be faithless, again, salamat din sa Ginoo na He is faithful. And He will not let you be tempted beyond your ability. So ano yan i-provide? But with the temptation, He will also provide the way of escape. Amo na ang ginatunan natin ang problem-solving devices. Ginabalik-balik natin nga ang solusyon lang gid, problem-solving devices. From eternal salvation to become an invisible heroes. Importante kayo itong mga pagtulunan nga ma-incorporate sa aton nga kahibalo para na may likod kita ng baruganan. Kaya nga man, ang less na sentence sa verse 13, that you may be able to endure it. That's why, from 1 Corinthians chapter 10, move forward sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Tungod sa itong ipanghimo ni Ginoong Jesus. Anong siling niya sa verse 57? 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Siling ni Paul. But thanks be to God the Father, who is the planner, Jesus Christ, the executor of the plan, the Holy Spirit, who is the teacher and revealer of the plan. So, but thanks be to God. Anong hambal niya? Who gives us the victory. Pag siling ang victory, tactical victory. Sa ano mapamahagi? Every time we partake the bread and the cup, ginahatag niya sa ato ng idea, nagdaog na kita. Folks, kalma lang. About 1,000 points. Pero sa Revelation 3:5 kaya ano nangon pa sila ang mudaog isya putik. Ang nagdaog una sa tanan, duha kategorya. Ang nagdaog ato nagpati sa gihimo ni Ginoong Jesus. Ang ikaduha nga nagdaog,
sa experiential sanctification bro, kung wala ka nagdaog, dili to ihatag sa imuha. Ang nagtuon o Nagpadayon sa pag-uswag sa kaano mo kay balog, istihan niya og putik. Kaya kung imong basahon, balikan nimo ang Revelation chapter 3, naiuban sa ila sa Sardis ang gihugaw-hugawan ang gihatag ng kadaugan kay Kristo. Api sa paghugaw-hugaw ang pagtamay aning pagpartake sa Lord's Supper. Kung balikan nimo ang Revelation chapter 3, there is this in Sardis nga ilahang gihugaw-hugawan ang ilahang garments na ay human impurities, kay nagpatuyang sa ilahang oddsi nature, kay nahimo silang ulipod sa ilahang oddsi nature. So maturity na diha. Yes. Yes. Bistihan kang kuti. Yes. That's why in Hebrews chapter 11 verse 6, God is the rewarder of those who seek Him. So hindi tanan ng mga believers bistihan og puti. Question, sa military, tanan ba naga-wear of white? Isa lang nag-wear white. Navy. No, army tag. Isa lang tag-army. Sa Navy o sa Army. Pero sa army. Sa army, ang nag-wear lang o general lang. White ang general. The rest is green. Diba? So it's the same thing. Ginakuha nato ng idea, application sa spiritual paradigm na even sa hierarchy, hindi tanan niara sang white. Atong nagdaog lang, those who overcome. Actually, kung tanongin mo sa Greek ka ng overcome ni Kao, that's present. Present, active. Meaning to say, ang katong believer lang na actively nag-participate sa lumba. Pero katong believer na nagpabilin dito sa starting line, huwag isa iyahang garments. Klaro? So Romans 8:37 diha, you are more than conqueror. Okay. So sa ikuan sa diha. Romans 8:37. wala siya beneficiary. Tanawa sa ano bro? Tanawa sa imong Greek. Tanawa ang conqueror na word. Kung sa iyang setup. Romans chapter 8. Gagit ang 37. This is verb. Dili pa na siya matured ra. This is verb, present, indicative, meaning statement of fact, and active. Pangutanong ka karon, tanan ba nga mga believers, karon na setup kasi present. Karon ba nga mga believers victorious din? yes, Victorious. Loser. kay Jesus Christ. Sa experiential sanctification. Sanctification in Strategic. Ano sir? Strategic victory, positionally, we are all victorious because in 1 John chapter 5 verse 5, tanan nga nagtuo kang Jesus Christ are conquerors, are overcomers. But ang kining, wala ko siya nag-ingon na past tense, ang ingon niya present. Kung nag-istorya siya, nagsulat siya sa mga believers. Pag ingon niya na the verb word here is pupernikao, meaning present, indicative. Nagpasabot na siya nga ang mga believers today dili tanan sa experiential walk victorious. Kaya namang minsan no ang banda tulog. Because in Ephesians, yes, in Ephesians chapter 5, may uban tulog. So ang idea sa Romans chapter 8 verse 37, para lang isa sa mga believers na nagdaog presently. Klaro? Alright? So, alright na. So, si Jesus Christ sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, 15 verse 57, si Jesus Christ naghatag sa ato ang kadaugan. That's why, move further ta sa 2 Corinthians, kay gihatag na sa Ginoo sa ato ang kadaugan, in 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Sa iyo likod. Salamat sa Ginoo, who in Christ always leads us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. So, pinaagi kay Kristo sa iyang pagpanguna, okay? Ang kinitawag na triumvio, itantog nato ni siya last Sunday. In the near future, pag naog nato from the clouds, kauban nato si Ginoong Jesus, dakpon ang mga fallen angels, and then iparada sila o mao ni siya ang resonating factor sa pagpartake nato sa Lord's Supper. And then Colossians chapter 2 verse 15. Colossians chapter 2 verse 15.
Again, ingon ni Paul, he disarmed the demons, the highest ranking officials, no, ni Satan. He disarms the Arcas, these are the 5-star generals of Satan. And authorities, these are the exousias, the non-commissioned officers of Satan, and put them to open shame by triumphing over them in Him. So nagdaog ang mga Kristohanon, tungod kay ginhimo ni Ginoong Hesus dito sa cross, kag ang iya lang gid nga ginahangyo sa aton, ihinumdum ang iya ginhimo dito. A noblest act ginhimo niya dito sa cross sometime in 30 AD. That's why pagkatapos nga mabasa natin ang Colossians chapter 3 verse 15, meaning Colossians chapter 2 verse 15, you go to Ephesians chapter 1 verse Ephesians chapter 3 verse 10. Ephesians chapter 3 verse 10. Anong siling ni Paul? So that through the church, kita to siya, the manifold wisdom, ang plano, ang bugana, ang complexities, hindi complicated ha, ang complexities, ang plano sang aton nga amay, might be made known to the rulers. These are the 5-star generals of Satan, and the Arcas, the authorities, non-commissioned officers in the heavenly places. Ano ang point? Magasulod natin sa Lord's Supper. Sa pag-angat natin sang bread, pag-angat natin sang cup later on, i-declare natin sa mga demons na sa palibot. Hindi na kita ma-infiltrate kay we are indwelt by the Father, the Son, the Holy Spirit, pero nagatanaw sila. Every time we lift up the bread and the cup, we declare to them, kung naaman nila sa ato, padulungin mo sa lake of fire. Padulungin mo sa lake of fire. Alright? Basahon na ako ang 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. But before na ako na siya basahon, i-request siguro na ako si Brother Bimboy and Brother Julius to distribute the elements. Ikaw siguro sa bread, si Brother Bimboy. And then si Brother Julius ang cups. Yes, Lord. Sa eternal sanctification. Okay, ultimate. Ultimate Sa glorification. Ultimate glorification. Okay. Dalawa na. Eternally positive wala negative. Wala na. O sa eternal condemnation, eternally wala na positive. Yeah. Tanan. Yeah. Negative na, right? Because sila sa negative place. Yes. So it's my prayer, ato tanan nga mag-revisit natin ng mga texts will help you analyze and will help you to ponder more about what we are doing right now para hindi siya mahulog na ritual. Ritualistic na mga wala sa effect. Ritual man siya kahapon, but we will always realize na may ara siya sang effect sa angelic conflict. Okay? So ang word na conqueror ka na victorious, kaya na word mo sa akin. Claiming sa Ginoo ng Jesus, naging victorious, conqueror ka. Yes. Ang tawag sa victory ni Jesus Christ is strategy. Meaning, pag magsiling ka ng strategy, ang plano naghalin sa ila. Pag magsiling ka ng tactical, in-adapt mo ang ilang plano. Nakasay. So klaro ha, pag siling nga strategic victory, sa ila ang credit kay ang amay ang naghimo sang plano, si Jesus Christ ang nag-execute sang plano, ang balaan ng Espiritu ang nagpadayag sang plano. Pag siling nga tactical victory, din-accommodate lang natin ang pagdaog ni Kristo sa cross. Kag part sa pagdaog, ang muling ato nga i-participate. So are you ready? Ang talang yung elements, sana na sa inyo mga kamot. Pagkabasahon natin, and then, ang 1 Corinthians chapter 11, mag-start ko sa verse 23. And then, maghatag lang ko sa signal kung ato na nga i-partake. 1 Corinthians chapter 11, verse 23. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took bread. Itaas palihog ang bread. Alright? You can bring it down. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's partake the bread. Verse 25. In the same way, also He took the cup
Please raise the cup. Saying this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Let's partake all together the cup. For as often you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death, speaking about His victory and our victory until He comes. Salamat gid sa ginhatag ang testimony ni Jesus Christ nga nagapadayon sa ato nga panahon sa buong para nga may ara kita sang visual aid, may ara kita sang visual implication sa aton nga kadaugan sa pagpartake natin sa Lord's Supper. Magatakot ta sa aton nga panagtigom sinagag inuko sa aton nga mga ulo mag-pray kita. Salamat kita may sa kadaugan nga among nag-garner. Pinaagi sa amon nga pagpagi sa pinasahi nga pagbuhat ni Kristo. Pamuhat sa cross agudto nga ma-realize ang rescue mission. Sa panahon nga nalaglag kami sa kay Adan, salamat kay wala nagkulang ang imo Ginoo nga grasya kag ang imo nga kaluoy. Gani imo gigin padlagan ang human history to the extent nga imo ihatag ang imong bugtong anak para nga magkarisaduta tuod ang siling ni Pablo nga though he was rich, yet he became poor for the sake of all of us. Agud ko sa virtues ng among nga pagpati dira kay Ginoong Hesus. Mahimo kami nga mga dato tungod sa iya. Gani ginadeclare namon ang inyong kadaugan. Gani salamat gid sang implications sa mga cross references gintagaan namon sang value sining gabi sa pagtuon kag mahimo gid siya nga ma-incorporate sa amon nga panglakatong isip imo mga kaanakan. That every time we partake the Lord's Supper, amon gid always ma-realize ang value sini. Kaya hindi siya mahulog na ritualistic lang. Kung hindi, may ara siya sang ritual. Ritualistic value nga may ara sang spiritual effect. Pagdeklarar nga, isip mo mga kaanakan, may ara kami sang hingpit ng kadaugan, dira kay Ginoong Hesus lamang, kag sa iya lamang ang pangalan, kag amuning amon nga pag-ampo. Salamat gid sang imo nga gugma, salamat gid sa imong faithfulness, though sometimes we are faithless, but your words declares that you are really faithful. And thank you because we are serving a faithful God. Pakamayihon mo ang kada isa as we dispatch also going back to our respective homes. Salamat din Ginoo sa imong traveling mercies. Kagkabay pa ang aming iniginhibat namon subong, mag-influence ang among Ginoo nga kalag sa among nga emosyon. I declare dapat always ang kadaugan na amon na aguman damang kay Ginoong Hesus kag sa iyang pangalan niyong pag-ampo. Amen. Amen. Maayong gabi sa tanan, may gabi sa Dios ang himaya, sa iya ang dungog kag himaya. Maayong gabi. If you wanted to revisit ang inyong atong ginhimo, in-record ko siya, i-visit nyo lang sa YouTube channel, Clark Zuico. Basi makaya na ako na siya nga i-upload later. Kaya kung gusto nyo i-revisit ang mga verses, just katuan ng video at pag-itawa siya. Ako siya na i-title, The Lord's Supper. Okay? Salamat, may gabi. Medyo kayo para review kami. Review kami. Yeah. Pastor kay si Jong ba kay sa kay